Di ko alam kung magkano entrance dito. Excite. Nakakalula to. Ang galing dito, ang ganda. Sige na, wag na. Dito tayo sa gitna. Wag lang siyang mababasag talaga. Ito kakaiba siya. Salamin. Hindi ko alam kung para siyang staycation or restaurant. Yun lang, may mga nakaharang. Ayan. Hello sa inyo mga halabips. Nandito tayo ngayon sa Batangas City. At para sa ride na to, ang destination natin ay dito lang naman din sa Batangas City. Galing kasi ako sa swimming, family outing. At eto, pauwi na ako. Pero bago ako umuwi, nakabukas pala to, meron akong gusto na mapuntahan dito. Matagal ko na siyang gustong puntahan eh. Kaso lang, parang nalalayuan ako. Kasi naiisip ko dadaan ako sa mga bayan-bayan sa Lipa, Panawan, Santo Tomas, matraffic. Kaso kahapon dahil nga may family outing kami, napuwersa ako na bumiyahe pa Batangas City. At ang destination pala natin ngayon ay yung Monte Maria. At ang oras ngayon 12:13 ng tanghali. So tanghali ito ngayon. At eto ulit tayo sa ride sa tanghali. Wala naman akong choice din talaga kasi out na namin ng alas 12. Ngayon medyo makulimlim. Ang ganda ng daan dito. Medyo smooth na mga kurbada. Tapos maganda yung daan. Walang mga lubak-lubak. Wala nga lang guhit. Sana nga hindi umulan eh. Pero kasi malakas-lakas yung hangin. Kaya parang feeling ko yung parang mamaya may thunderstorm. Yun yung naiisip ko. Pero ito, mabilis lang tong biyahe na to. Hindi ko alam kung gaano katagal or ilang minuto. Pero malapit lang kasi, chinik ko sa map. At hindi na ako nag Google Map kasi walang signal. Basta ine-expect ko na lang na madali kong makikita yung entrance ng Monte Maria. Parang naambon na yata. May mga nakikita na ako sa visor. Sana hindi tumuloy itong ambon. Nakakatuwa naman itong daanan. Kaso lang, tuyo yung paligid. Mas maganda to kapag green eh. Ano to? No entry. Saan ba yun? Okay, hindi pa pala ito. Nakakamiss yung mga ganitong klaseng lugar. Naalala ko dito yung Tarlac, yung papunta sa ano bang lugar yon? Sa Sitio Baag. Ganda-ganda. Ito bundok din to eh. Ano? Kita yung mga bundok dun. Parang may fag-fag pa nga sa malayo eh. Ang ganda. Ito na, malapit na Monte Maria. Kita na siya dito, ayan oh. Yun. Doon tayo papunta. At first time ko lang din na makapunta dyan or makakapunta dyan. Ito na ba yun? Entrance Monte Maria. Dito La Pieta. Tama ba? Ito ba? Sana tama. Laki oh. Mukhang pwedeng umakyat doon sa taas nung Mama Mary. Sana lang, mura yung entrance dyan. May entrance ba? Magkano ba? Di ko alam kung magkano entrance dito. Or parking. Magkano po? ₱20 para sa motor. Yung ibang sasakyan, iba naman yung presyo. Tapos, hindi ko alam kung saan ang paradahan ng motor. Mukhang dito. Ano to? Sa bangin? Oo, mukhang may view to itong paradahan ng motor. Dito tayo. Oh, ang ganda ng view. Yun lang, may mga basura. Pero ganda yung view.
Ito ang Monte Maria International Pilgrimage and Conference Center o mas kilala na Monte Maria. Isa itong pilgrimage site dito sa Batangas City, nakilala dahil sa napakalaking imahe ng Birheng Maria. Yan, nandito na tayo sa Monte Maria. Asan sila? Bibili lang kami, bibili. Parang marami silang attraction dito. May mga kasama ako hindi ko sila nakita kung saan sila nagpunta. Akala ko pilgrimage site to, pero may membership. Andito sa taas yung glass walk. Nakakatuwa. Gusto kong itry. Kasi hindi pa ako nakaka-experience ng ganyan. Nakaka-excite. Nakakalula to. Parang food court dito sa pinakailalim na palapag ng building sa glass walk. May mga lamesa at upuan, mga panindang inumin, mga snacks, at meron ding cafe. No coffee. No coffee. No coffee, only matcha, not the Only matcha. No coffee or no coffee. No coffee or coffee. Ito pala yung souvenir shop nila. May mga electric fan. Ito yung mga ganito. Yun, para kung naiinitan ka, tapos kung medyo nauuhaw ka naman, meron sila ditong mga fountain. Baka andi yung tubig dun. Ate, gusto ko nito. Parang ang dami nilang attraction dito. Ito, meron iba. Parang ride yata yun. Ang ganda dito. Ang galing dito, ang ganda. Parang may mga ini-improve pa sila dito sa lugar. Siguro mga attraction din. Tulad nito. Bago umapak sa glasswalk ay kailangang magsuot ng sapin sa sapatos para ito hindi magasgas ang sahig. Bawal po tayo tumalon, tumakbo, at Nakakalula. meron po tayong limit. Medyo nakakalula lang talaga siya kasi habang lumalayo ka, mas lumalalim kasi pa-downhill kasi. Tapos doon dagat na. May mga ganitong lakaran sa mall, sa Festival Mall. Tapos hindi ako lumalakad doon kasi natatakot ako. Parang feeling ko mahuhulog ako. Ito parang dito okay lang, medyo okay lang. Medyo
Medyo lang. Pero minsan naiisip ko kasi baka babasag yung salamin. Eh. Yan, kumakapit ako dito. Kahit na matibay naman siya. Sige na, wag na. Dito tayo sa gitna. Wag lang siyang mababasag talaga. Kasi nakakatakot. Parang mas natatakot ako dahil parang feeling ko nagalaw siya. Merong parang mga steps dito, yun, no? Iba-iba yung kulay, pero magkakalayo sila. At siguro attraction to, hindi ko alam kung magkano ang bayad dito. Ay, nakatakot to. Oh. Iba siya, hindi siya ganito. Salamin. Nakakatakot eh. Parang feeling ko salamin lang to sa bahay. Kaya dito tayo, kapit sa gilid. Nakatakot eh. Ewan ko na lang kapag ka nakapalda ka tapos dadaan ka dito. Maliban sa sapin sa sapatos, ay meron din silang paulit-ulit na paalala para sa mga nasa glasswalk. Paalala lang po, bawal po tayong umupo, tumalon, tumakbo, at magkakasipit. Meron po tayong time limits, 20 to 30 minutes. Maraming salamat po. So yan, ito na yung dulo ng glasswalk. Kita na dito yung dagat eh. Ayun dun, no? Nakakalula lang siya pero pag nasanay ka naman, okay na yan. Tsaka mahilig ako sa nakakalula kaya okay lang yan para sa akin. Medyo natatakot lang talaga ako kasi parang nararamdaman ko medyo gumagalaw siya itong platform na to. Doon ako natatakot. Kasi baka mamaya mahulog. Okay lang yung lula talaga. Ganda ng view dito. Kitang-kita dito yung mga dipo dun sa malayo. Yung mga dinaanan papunta dito. Malas lang kasi naka-break time pa yung nagpa-facilitate dito sa may. Parang ito tong tulay na yan. Yun lang, naka-break time. Sayang. Gusto ko sanang matry. Ito nga lang, nalulula na tapos lilipat pa doon. Yun lang, medyo minalas tayo kasi may mga konting ambon at bawal daw doon sa yung parang tulay-tulay, may mga planks. Bawal daw. Kaya hindi ako makaka-try nun, pero siguro sa ibang pagkakataon. Yato, baba na. Isa pang tubig ate. Magkano yung tubig? 25. Ito. Mahirap dito kasi pwede kang bumangga sa salamin kapag hindi mo nakikita. Eh yung mga nakikita ko pa naman sa internet, yung mga batang takbo ng takbo, ayun, sasalpok sa salamin. Ito, salamin to. Ito yung pinakamagandang salamin dito. Hindi siya halatang salamin. Feeling ko nasa aptitude test ako sa Divergent. Ba't ba ako dito dumaan sa kalsada? Merong hagdanan dito sa kabila eh. Ano kaya tong mga
ito, yung mga parang capsule na to. Hindi ko alam kung para siyang staycation or restaurant. Hindi naman tayo papasok. Lalapit lang. Ayun no, may balcony. Ang kabila, ganun din, may balcony. Kaso parang ginagawa sila or pinabayaan, ganun. Hindi ko sure. Kasi parang medyo, parang taon na yung tagal niya eh. Kaso, halatang hindi siya ginagamit. Parang abandonado. Ito, merong bukas. Tindahan naman siya. Hindi siya yung akala ko na staycation or kwarto. Ang laki ng base ng tower, no? Yun lang, may mga nakaharang na salamin. May mga ganun pala. Akala ko mararamdaman mo yung hangin, hindi pala. Medyo na-disappoint ako dun. Hindi ko maramdaman yung hangin. Medyo hindi ko na-enjoy yung banda dito kasi nga may mga salamin. Pero siguro yung iba okay man. Yan, kung pupunta ka sa Corona at saka sa puso nitong building na to, additional 50 pesos. Parang lahat may bayad. Sabi ng ilang staff na natanong ko, madami daw tao dito kapag weekends. Pero itong araw na to kasi ay Lunes, kaya wala akong nakita or nadaanan na pila. Sa pagpasyal ko dito, medyo hindi ganito yung ine-expect ko. Akala ko tahimik, kalmado, at payapa dito. Sa tingin ko, para itong isang theme park, imbis na religious na lugar. Medyo namamahalan ako sa mga attractions dito. Yung tipong view at picture lang ang magagawa mo sa loob ng limitadong oras kada ticket. Pero para sa akin, ang pinakasulit ay ang glass walk. Dahil kakaibang experience ang lumakad sa ganitong klase ng atraksyon na nakikita ko lang sa ibang bansa sa social media. Okay, tara na, uwian na. Parang napagastos ako doon, parang mahigit 600 yung nagastos ko. Magkano nga ba? Ano nga ba? 300 sa glass walk, pero sulit yun. Tapos sa mirror maze naman, 150 pesos, saktuhan lang naman. Tapos yung mataas na Mama Mary na parang sumakay lang ako ng elevator hanggang 17th floor. Tapos yun, 150 pesos na yun. Pero sabi nila yung mga ginagawa daw doon na under construction ay swimming pool tsaka accommodations. Kaya yan, napapaisip ako kung pilgrimage site ba talaga yun. Yun kasi ang pangalan ng lugar eh, di ba? Parang ano, Monte Maria International Pilgrimage and Conference Center. Okay, so aalis na tayo dito sa Monte Maria at pauwi na ako ng Las Piñas at bukas may pasok. 2:28 na ngayon at sabi ng Google Map, aabot ng halos 4 na oras ang biyahe ko pabalik ng Las Piñas.
Kaya tingin ko aabutin ako ng alas 7 nito. Depende pa yan kapag kakain ako. Medyo mapapahaba pa ng konti. So, yan na mga halapips ulit. Maraming salamat sa mga nanood ng video na to at sana nagustuhan ninyo. At kung nagustuhan nyo ang video na to, pwede kayong mag-like sa video na to. At kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa akin, subscribe na kayo dyan. At syempre, wag nyo rin kakalimutan na pwede kayong mag-iwan ng comment dyan sa ibaba. At ayun na mga halapips. Maraming salamat ulit ha. Ang hirap na yung hirap. At hanggang sa susunod na ride natin. Bye-bye. Ang ganda ng view talaga. Oh. Kaso nagmamadali ako. At may pasok pa ako bukas.